Naririto na ba ang lahat? Kung gayon ay maaari na tayong magsimula. Ngunit bago pala tayo dumako sa pagpupulong, ay nais ko munang suriin kung sino-sino ang mga dumalo sa pulong na ito. Maaari kayong magtaas ng kamay upang malaman ko kung naririto kayo. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang tumugon. Miss Ashgail Tison, salamat. Mr. Kent Solomon, Mr. Brent Panganiban, salamat. Miss Luigi Lunico, Mr. Mark Joshua Balon, Miss Eileen Doctora, Miss Eliza Maloles, Miss Kayla Landicho. Maraming salamat at maaari na kayong magsimula. Ang Glamour Body Care ay mayroong iba't ibang uri ng mga produkto tulad ng mga lotion, sabon at mga pampalusog ng balat. Ang mga produktong ito ay mayroon ding mga sangkap na nagbibigay ng kagandahan sa balat tulad ng nakakatanggal ng peklat, nakakapagpalambot ng balat, nakakaputi at nakakapagpakinis din ito. Ang Glamour Body Care ay nagtataglay ng iba't ibang bitamina na makakatulong sa ating balat upang maganda tingnan at malusog. Ang mga layunin ng Glamour Body Care ay ang bumuo at magbigay ng mga produkto na epektibo sa pagpapanatili ng kagandahan ng katawan, tulad ng lotion at mga sabon. Bukod pa roon ay nais ng Glamour Body Care ang mapag-aralan ang mga bagong teknolohiya at pagpapabuti sa mga produkto upang mapanatili ang kahusayan at maabot ang pangailangan ng kanilang target market. Layunin din ng Glamour Body Care na magbigay edukasyon sa mga customer tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan at ang wastong paggamit ng produkto upang maging mas epektibo ito. At higit sa lahat, layunin ng kumpanya ng Glamour Body Care ang magkaroon ng loyal customers upang mapalakas ang reputasyon ng kumpanya sa body care industry. Nang sa gayon ay mas lumaki at lumawak ang kumpanyang ating kinabibilangan at mas maging kilala ito sa buong bansa maging sa buong mundo. Mukhang maganda ang produktong ating ilalabas, ngunit paano ito makikilala ng taong ating pagbebentahan? May posibilidad na makilala ang Glamour Body Care sa pamamagitan ng pag-post sa social media. Paggawa ng video nito na sinusuri ng isang tao para patunayan sa kanila na mabisa ito at upang maakit sila na bilhin ito. Kadalasan, ang social media ang pinakaunang lugar na pinupuntahan ng mga tao para saliksikin ang brand at products na binebenta. Sa paggawa nito, malalaman nila kung aktibo online ang ating kumpanya. Sa ngayon, mas marami na ang mga taong nagsaliksik ng mga products na interesado sila online, habang nagbabasa rin ng mga review ng user. Sa katunayan, maaari nilang gawin ang paglalakbay ng customer nang hindi kinakailangang umalis sa kanilang mga tahanan. Dahil ang kanilang mga paboritong brand ay nag-aalok ng ganap na digitalize na mga karanasan ng customer sa pagpili at pagbili habang nagre-relax lamang sa bahay o kahit saan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang i-promote din ng ating mga produktong pampaganda sa social media. Mga estratehiya sa paglabas ng bagong produkto. Market research. Una, gawin ang masusing pagsusuri ng merkado para malaman ang pangangailangan ng target na merkado at makahanap ng puwang para sa bagong produkto. Product development. Siguruhing maayos ang pagbuo ng produkto at tumugma ito sa pangangailangan ng merkado. Subukan ang mga beta testing para makakuha ng feedback mula sa mga potensyal na gumagamit. Target audience identification. Kilalanin ang iyong target na merkado. Alamin kung sino ang mga makikinabang sa produkto at kung paano mo sila makakamit. Effective branding. Itaguyod ang iyong produkto sa pamamagitan ng epektibong branding. Isalaysay ang kahalagahan ng produkto at kung paano ito makakatulong sa mga mamimili. Multi-channel marketing. Gamitin ang iba't ibang platform para sa marketing tulad ng online at offline channels. Kasama dito ang social media, traditional advertising at iba pa.
Strategic pricing. Itakda ang tamang halaga para sa produkto. Tiyakin na ito ay makatarungan at kumakatawan sa halaga ng iyong produkto. Promotions and incentives. Gumamit ng mga promosyon at insentibo para hikayatin ang mga mamimili. Maaaring ito ay discount, freebies o iba pang special offers. Distribution channels. Planuhin ang epektibong distribution ng produkto. Siguruhing maa-access ito ng mga mamimili sa mga lugar na kadalasan nilang pinupuntahan. Customer feedback. Maglaan ng paraan para sa feedback ng customer. Mahalaga ang kanilang opinion upang ma-improve pa ang produkto at serbisyo. Continuous innovation. Huwag tigilan ang pagpapabuti sa produkto. Maging handa sa pagbabago at magbigay ng mga bagong features o improvements sa produkto. Maganda ang iyong isinambit, Miss Unico. Ngunit may iba pa bang kayong naiisip bukod sa mga stratehiyang iyon? Magkano ang ating magagastos sa unang labas ng ating produkto? Ang status ng budget natin para sa pagpapakilala ng ating produkto ay sa ating produkto makakagastos tayo ng 100,000, 50,000 para sa sangkap at 50,000 para sa disenyo at packaging nito. At magkakaroon din tayo ng advertising nang sa ganoon ay mapapadali ang pagpakilala natin sa ating produkto na nagkakahalaga naman na 50,000 at 20,000 para sa mga reseller ng ating produkto. Ang suggestion ko naman para makatipid ng ating kumpanya, tulad ng sinabi ni Mr. Panganiban na gumamit tayo ng social media dahil lubos itong makatutulong sa pagpapakilala ng ating produkto dahil maraming tao ang mahilig bumili sa online, siguradong mapapansin nila ang ating produkto. Habang tayo ay nagpapakilala ng ating produkto, may mga possible risks na pwede tayong makaharap kaya naman ay mas maganda kung atin na itong alamin upang agaran itong masolusyonan. Una, pwede tayong magpaulit-ulit sa paggawa ng patalastas o advertisement dahil baka may hindi sila nagustuhan sa ating advertisement ay hindi sila nakumbinsi na bumili ng ating produkto o hindi natin nasabi ng malinaw ang mga benepisyo at insentibo ng ating produkto. Pangalawa, pwedeng hindi natin agad makumbinsi ang ating mga consumer na bumili ng ating produkto dahil baka hindi alam o hindi pamilyar ang ating mga consumer sa mga sangkap na ginamit natin sa paggawa ng ating produkto, kaya't napapaisip sila kung epektibo ba ang ating produkto. At pangatlo, maaaring ang mga reseller natin ay hindi masyadong ganun kagaling manghikayat ng mga consumer at hindi nila nasasabi kung ano ang mga epekto ng ating produkto, kaya nag-aalinlangan ang mga consumer na bumili ng ating produkto. Ilan lamang yan sa mga posible calories na ating kakaharapin sa paglabas at pag-distribute ng ating produkto. Kung kaya at marapat na pagtuunan natin iyan ng pansin sa susunod na pulong na gaganapin sa Biyernes. Doon natin tatalakayin ang mga posibleng problemang kakaharapin ng ating empleyado sa paggawa ng produkto at kung paano mapapataas ng ating benta sa paglabas ng bagong produkto ng Glamour Body Care. May nais ba kayong sabihin sa pulong na ito? Ano ang inyong mahihinuha sa nangyaring pulong, ating mga stakeholders? Sa tuloy-tuloy na pagsasagawa ng team upang mas mapaganda ang produkto at mapatunayang ito ay may maganda at epektibong benepisyo, ay maraming ang gugustuhin bumili ng bagong produktong ito. Dapat din na maging maayos ang strategiya kung paano ito ilalabas sa market at paano maibebenta sa publiko. Kinakailangan din na maayos at matiwasay ang kakalabasan ng packaging upang mas maging maganda at kaaya-aya itong tignan sa mata ng mga customer at mahikayat silang bumili ng produkto. Kung ang produkto ay mas mapag-aaralan ng maayos, mas makakalikha ng isang pananaw na ang kakalabasan ng produkto ay magiging malinis at maayos sa packaging. Isa ako sa naniniwalang mapapalawak at mapapalagaw ang benta ng bagong produktong ilulunsad sa pamamagitan ng pagsasaayos ng maigi at siguraduhin magiging malinis ang kakalabasan ng Glamour Body Care. Naniniwala ako na ito ay isang magandang desisyon hanggang mapapatunayan ng R&D team na sulit itong ilabas. Naniniwala ako magkakaroon nito ng malaking tagumpay.
Palaging mahalaga na maglabas ng bagong linya ng produkto upang mabigyan ng customer ng iba't ibang opsyon. At kung ang mga resulta mula sa R&D ay positibo, wala akong nakikitang dahilan upang hindi ito ipagpatuloy. Sumasang-ayon ako sa napag-usapan sapagkat ako'y naniniwalang mapapaunlad at magiging tagumpay ang negosyo na ating binuo. Sumasang-ayon ako na mas uunlad ang ating negosyo sa pamamagitan ng paglalabas pa ng ibang produkto at pag-upgrade ng mga produkto. Salamat sa inyong mga sinabi. Lubos itong nakakatulong upang maging maganda at maayos ang paglabas ng ating produkto. Ang iba pa mang mga kaisipan ay pag-uusapan na lamang natin sa susunod na pagpupulong na muling gaganapin sa Biyernes. Naway naliwanagan kayo at mas nagkaroon ng positibong kaisipan patungkol sa nalalapit na paglabas ng ating bagong produkto. Salamat sa mga dumalo at pagbibigay ng oras sa pulong na ito. Maaari na kayong mag-leave.